Hello mga kasimpli! Welcome back to my channel. So, ngayon po Tuesday dito sa Canada at paganda po ang ating weather. Malamig pa rin mga kasimpli yung simoy ng hangin kahit na po maaraw. Medyo mayroon pang lamig ng winter. So, yun po. Kaya medyo kailangan paglalabas tayo. May jacket pa rin kung talagang medyo ginawin, kaparis ko. So, ayun mga kasimpli, mahangin sa labas. Ayan po. Ngayon po ay, alas 12 na ng tanghali mga kasimpli. Ang ating weather ngayon. Oh. Maganda po ang weather. Maaraw siya. Maaraw, pero mahangin. Ayan po ang ating mga kaganapan. Masarap na pong maglakad-lakad sa park ngayon, mga kasimpli. Ayan. So, medyo lang siya, windy. Yung mga puno po, nag-uumpisa na po yung magkaroon na naman ng mga dahon. Ayan, sumisigla-sigla na naman sila. Umuulan-ulan na po, as in going to summer na. So, ayun mga kasimpli, yung isang puno dun, kung nanonotice nyo, ayun po. Ayun po, yan po, mga kasimple yung puno na yan, tsaka yun, ayan, nakikita nyo, nagkakaroon na sila ng mga dahon. Hindi kapares nitong puno na to, yung katabi namin, ayan, at tsaka yung iba, is wala pa po, pero yung iba meron na. Dumi pa rin ang aming balcony, mga kasimple, andito na, nakapagpalit na po kami ng winter tire, ayan po yung ginawa namin sa Toyota nung nakaraan, na nagpa-appointment kami. Nandyan na naman siya for how many months na mai-stock kapag palit na kami ng summer tire. Medyo marumi pa rin yung aming balcony. Fake na grass, matagal na po ito. Hindi pa rin namin napapalitan. So, ayan po ang gusto kong palitan ngayon. Yan po yung aking pag-iipunan naman. Yung grass dito para pagka sa summer, masarap tumambay dito mga kasimpli. Pagka mainit-init na yung weather, yung makakapag-stay ka na ng matagal na nakaupo dito, yan, habang nagba-barbecue, nagfa-family bonding, ayan mga kasimpli. Tapos meron kaming mini park dyan, ayan, yan yung mini park namin, sa gitna mga kasimpli. Tapos eto, nakakapagsampay na rin kami mga kasimpli, ayan yung aming sampayan, ito yan, yung sampayan namin. Ayan po. Mga kasimpli, pumasok na lang muna ako, mga kasimpli, kasi malamig pa. Malamig-lamig pa po ang simoy ng hangin. Ano po ang ngayon, kaganapan doon sa labas, ayan. So medyo mahangin nga po, pero maaraw. Ayan, masarap na pong mag-stroll, yan, sa labas mga kasimpli. Excited na naman po tayo. Yan, for sure, excited na naman po yung mga tao dito ngayon para nagpaplano na naman mga kasimpli para sa mga gagawing mga long drive, kung saan mamamasyal. Tayo wala pa po. Nag-iintay-intay pa tayo ng maganda-gandang pagkakataon mga kasimpli. At syempre may mga trabaho din yung mga kasama natin. I-check natin yung schedule na makapag long drive din tayo para makapag family bonding. Hindi ko na po na-i-vlog. Pagluto na ako ng tinola. Yan, nakabili ako ng kahapon, yung parang buto-buto sa may TNT. Ayan po, ginawa ko siyang tinola. Nilagyan ko ng papaya at saka talbos ng malunggay. Maaga akong nakapagluto mga kasimpli. Most of the time gising na rin tayo ng maaga. Hala mga kasimpli, nakalimutan ko yung sinaing ko. Ayan po, hindi ko pala siya na-open. Nalagyan ko na to ng sabaw. Naku, talaga lang mga kasimplin. Alam ko na ko na to. Ayan po, may tubig to sa ilalim. Oh, ayan po, ayan. Ayan. Salad master po kasi. Hindi mo siya kailangan ng maraming tubig. So, konti lang. Kasi parang steam lang po itong pagluluto dito sa salad master. Ito, multi-purpose na cookware. So, ayan mga kasimpli. Teka lang po, wait lang po mga kasimpli. Dadagdagan ko lang siya ng tubig. Nakalimutan ko siyang anuhin. Siguro kanina po nung nagluluto ako, dahil biglang kumulo po yung aking nilulutong tinola, nakalimutan ko po siguro lagyan ng lagyan ng tubig. Kunting tubig lang po yung nilalagay ko. Bali 7 cups ito kasi meron pa po siyang water sa ilalim. Ayan siya. So kasi steam lang po ang pagluluto nito. Buti na lang po naalala. Iset ko lang yung temperature. Nilalagay ko po sa 450 to para mabilis siyang maluto. 450, ayan. Tapos, tinetimer ko siya ng kahit mga 30 po. 30.
Ayan, so ayan, 30 minutes. Ayan po. So ayan mga kasimple, mabuti na lang naalala ko po. Kung hindi, nag-expect ako na meron na akong sinaing, yung pala wala pa. Meron na tayong ulam, ang kulang na lang natin ay sinaing. Ito po yung aking mga alaga, ayan, update lang. Ayan, madumi na naman sila mga kasimple. Ayan, oh, merong dumi doon sa likod. Ayan, nakikita niyo yung dumi na yan. Yan. Nag-uumpisa na namang mag-build yung mga lumot. So, ayan po, kapapalitan na naman, tsaka bumababa na naman yung tubig. Napakain ko na sila, kaya hindi ko muna sila bibigyan at baka mag-overfeed naman sila. Ayan mga kasimple. Yung isa po pala naming fish, yung ganito po mga kasimple, yung isa naming fish na spiral, yung maliit, yun, bumigay po yun, wala na po yun. Nabawasan po sila ng isa, yung maliit po na spiral. Nakaschedule naman po itong linisan na naman, i-general cleaning na naman mga kasimple. Kasi matagal-tagal, isang buwan na rin po yata itong hindi nag-general cleaning. At ang ating mga birdies na nanahimik ngayon, mga kasimple, si Rich, ayan, katatapos lang pong concert. Katatapos lang po ni Rich mag-concert, mga kasimple. Ayan po si Rich. Rich, come on! Kanta ka! Dali! Rich! Yan, pagod po si Rich, gustong matulog. Ito naman si Happy. Happy, come on! Yan, mas maingay po si Rich. Yan, mas maingay po ito compare dito kay Happy. Si Happy po napakatahimik. Yung isa naman ay makulit. Yan po, sleepy. Pagod na po, pagod. Kaya pinagpapahinga ko muna. Katatapos lang pong maglinis. Ayan, kakatapos ko lang pong magpalit ng mga beddings nila. Yan, pati po dito, napalitan ko na rin ng beddings. Napalitan din yung mga food. Yan, mga kasimple. Ang mga alaga nating mga pets dito sa bahay. As always, kailangan palagi silang malinis. Ayan, mga kasimple. Mga natapos ko na today na mga trabaho, nakapaglinis na, nakapag-ayos na ng bahay, at least pwede nang gumawa naman ng ibang bagay. Ayun nga, naisip kong mag-vlog para makapag-update sa inyo mga kasimple. Kasi dun sa nakaraang vlog ko, na-promise ko doon na mag-update tayo tungkol naman sa naging status natin dito sa Canada, diba? Doon sa mga nakaraang vlog ko na ikwento ko yung paano naman kami nag-start dito sa Canada. Yun yung last na nakaraang vlog ko. Naisip ko namang i-update kung paano kami nakarating ng Canada. Yun yung ating i-share sa inyo ngayon mga kasimple, para at least yung iba dyan, lalo na yung hindi pa nakakarating ng Canada, ganon, magkaroon din kayo ng idea kung paano, diba, kung madali ba, kung mahirap ba. So, ang Canada kasi, mga kasimple, is hindi pare-pareho ang experiences natin. Umpisahan na natin yung ating kwentong Canada to be continued, yung continuation ng ating kwentong Canada last time. So, nag-start yung journey natin sa Canada nung nagpunta kami dito nung 2013 kasama yung anak ko as a tourist visa. Yun yung pinakamadaling pathway na ginawa sa amin na para makarating kami kaagad ng Canada. Before kami makarating dito mga kasimple is 5 years na dito yung asawa ko as TFW. Dumating siya dito ng 2008. Hindi rin siya agad nakapag-apply ng PR that time kasi talagang recession noon that time, noong 2008. Kaya natagalan din yung papers niya na maayos, ganun. At saka feeling talaga namin noon, hindi na kami makakarating ng Canada kasi nga naghihigpitan. Naghihigpitan noon sa mga PR application, tapos naghihigpitan din sa trabaho. Nagsha-shutdown yung ibang mga company. Ayun mga kasimple, kaya nung time na yon talagang hindi ko na rin na-expect na magka-Canada kami ng anak ko nung time na yon. Mga kasimple, ang nangyari, nung 2013, doon kami parang nag-iba yung takbo, nag-iba yung ihip ng hangin. Biglang nagkaroon ng opportunity na yun, yung taong tumulong sa amin, very, very thankful kami sa taong tumulong sa amin. Na dahil sa kanya is naisip niya kaming kunin sa Pilipinas as tourist. So para mapabilis yung application namin, kasi kung aantayin pa namin yung PR na doon kami magpi-PR sa Pilipinas, baka abutin kami ng 5 years na naman ang pag-iintay. So matagal na naman mga kasimple kasi depende nga sa proseso.
So, imagine nyo, 5 years na siya dito sa Canada bago kami, kasi 2008 eh, tapos 2008, 2009, 10, 11, 12, 13. So, 5 years mga kasimple yung naging gap bago kami talaga pinalad na makapunta ng Canada. So, ang nangyari mga kasimple is inayos yung papel, ginawa yung papel namin dito. Inside Canada, tapos pinadala sa by courier yung DHL yata, yung kung matatandaan ko, DHL yung mga documents ko sa Pilipinas para ano siya, pipirmahan ko na lang. And then kasi bata pa rin yung anak ko noon, so parang ako lahat yung pumirma, and then dinala ko sa BFS sa Pilipinas, doon pinrases yung aming visa. Ayun mga kasimple, yun yung natatandaan ko nung time na yun eh. 2 months lang mga kasimple is na-approve yung aming tourist visa dun sa BFS. That time is naalala ko pa, June yata yun or July ako nag-umpisang mag-process ng ng visa application ko mga kasimple. Siyempre may kasama na ring medical doon, lahat-lahat. Nag-asikaso ng mga documents na kailangan. Kumbaga, bali na-approve siya September. Nakaalis kami noon is December, mga kasimple, December. Kasi may mga inasikaso pa kaya hindi rin kami kaagad nakaalis. December, first week ng 2013, yun, natatandaan ko pa. Time na nakarating na kami ng Canada, ng anak ko, nakakatuwa yung experience kasi hindi mo naman ina-expect kung ano yung dadatnan mo, diba? Kung anong meron, ganyan. Ang doon mga kasimple, parang pagdating namin dito ng Canada, nakakashock pala kasi nung time na lumabas kami ng airport, kasi gabi kami dumating, almost midnight, kasi nung time na umalis kami ng Pilipinas, palpa yung sinakyan namin. Sobrang lamig, talagang sabi ko, hala, ganito pala yung Canada. Ang suot pa lang naman namin noon ay manipis na jacket na akala ko po pwede na. Yung pala hindi kakayanin, talagang paglabas pa lang nung sa tube, 'di ba? Inuubo-ubo na kami kasi nga sa lamig, ang lamig pala. Buti na nga lang pagdating na dun sa may pinaka ng lobby na ng airport, may dala yung asawa ko na na winter jacket. Ayun, siguro ina-expect naman talaga niya na at kailangan niya kaming dalhan dahil sobrang ang lamig mga kasimple. Yung parang naging experience namin sa biyahe namin mga kasimple. Ayun, excited, nakakatuwa na parang, ito pala yung Canada. Siyempre happy ka dahil 5 years na, although nagbabakasyon naman yung asawa ko after 2 years, nakapagbakasyon siya. So ayun, after ilang years din na hindi kami nagkita, so that 5 years nga ang actually nangyari na nandito siya sa Canada bago kami nakasunod. So ayun mga kasimple, happy dahil nakarating kami ng maayos, ganon, ng masaya, naging maayos yung safe at naging safe yung biyahe namin, ganyan. Kaming dalawa lang din mga kasimple. Kumbaga first time ko ring nakasakay ng eroplano na nakapagbiyahe international. Kaya talagang lakasan lang ng loob. Tsaka ang nakakatakot mga kasimple na naranasan ko, yung kaba. Yung kaba na pagdaan mo ng immigration, yun. Mga kasimple, sa totoo lang, talagang nung nakalampas na kami ng immigration, talagang halos tumalon ka sa tuwa. Kasi syempre imagine mo, nakikita mo yung nandun sa unahan mo na ini-interrogate, na yung iba hindi nakakapasok. Ganyan, ko yung kaba talaga, grabe to. Talagang dumadagundong yung dibdib mo mga kasimple. Syempre, sobra-sobra yung pagpipray mo, na syempre para i-guide ka na maging okay, maging successful. Ayan mga kasimple yung experience namin. Basta yung anak ko, karay-karay ko lang, nakasunod lang lagi siya sa akin kasi bata pa siya noon eh. 9 years old pa lang yata yung anak ko noon. Basta bata pa po siya nung time na yun. So sa awa ng Panginoon talaga, nakalampas naman kami. At least nung paglagpas na namin ng immigration, mga kasimple, talagang parang maglulupasay ako sa tuwa. Kasi 'di ba, imagine nyo, syempre yung iba hindi nakakapasok. Yung iba nakikita ko talaga, parang maaawa ka talaga during yung question, yung mga nando sa harap na nasa window ka na hindi nila alam kung ano yung sasabihin nila, yung isasagot nila. Kasi minsan naririnig mo kasi ikaw yung kasunod sa pila. Sa awa naman ng Panginoon, nakalampas naman. Kaya happy na kami at saka thankful.
At saka yung nakakatuwang experience, mga kasimpli, ng time na yon yung tinanong sa akin ng immigration. Ewan ko, out of nowhere talaga, mga kasimpli. Parang, ewan ko ba, ba't yun din ang naisagot ko? Kasi syempre sa sobrang kaba mo, parang feeling mo, blanco ka din, parang ano ka din, lutang, ganyan. Hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo o isasagot mo. Alam niyo naman ng officer, 'di ba, talagang very intimidating ang mga dating ng mga 'yan. So, kailangan very strong ka rin at saka eye contact talaga, 'di ba? So, natatawa din ako sa tanong niya, sabi nung officer, syempre sa English, tatagalogin ko na lang, mga kasimpli. Bakit daw 5 years na ngayon lang kami nakarating ng Canada, bakit ngayon lang kami nag-process, ganyan, ngayon lang kami kinuha, ganyan. So, alam nyo, mga kasimple, sinagot ko lang, ito lang yung time na na-i-process yung aming application. Ito lang yung time na naayos yung application namin. So, mga kasimple, nakakatuwa alam. Kasi yun naman talaga ang totoo. Kasi ngayon lang talaga na-i-process yung application namin. Kasi nga, nung mga past years na nagdaan, talagang walang opportunity. So, simple lang yung sinagot ko. Kung ano yung tinanong sa akin, yun lang din sinagot ko. Utal-utal ka pa nga kasi syempre hindi ka naman used pa mag-English. Bukod sa kinakabahan ka na, parang nararatel ka. Parang mixed emotions ka talaga, mga kasimple eh. Yun lang ang tinanong niya sa amin. Actually, wala na siyang ibang tinanong. Kailangan din talaga ng ginaguide ka talaga ng Diyos eh. Diba? Talaga may ganun talaga eh. Kumbaga parang katulad yan, wala akong kaalam-alam sa pagta-travel, walang experience. Alam nyo, wala akong napagtanungan. Nag-travel kami, mga kasimple, wala akong pinagtanungan. Dahil wala naman akong mapagtanungan kung kanino o paano bang gagawin kapag nasa airport. Wala, tsaka hindi pa ako noon, wala pang masyadong YouTube noon, mga kasimple. O kung meron man, hindi pa ako ganun ka-expose sa social media, mga kasimple. Dito na lang naman ako na-expose sa social media nang nasa Canada na ako. Kaya wala talaga akong ka-idea sa mga nangyayari. Basta ang alam ko kung ano yung gagawin ko, yun ang gagawin ko, mga kasimple. Just go by the flow lang talaga ako nung mga panahon na nagta-travel ako, mga kasimple. So, ayun lang yung mapapayo ko ngayon sa mga magta-travel na lalo na yung mga naka-visitor visa. Para aware na kayo, syempre, yun, basta alam nyo na yung mga dapat nyong gawin na talagang huwag kayong magdadala ng mga documents na mag-aano sa inyo, na maglalagay sa inyo sa kapahamakan kapag kayo na open kayo o na-check yung inyong mga bagahe. Kaya mabuti na rin yung mag-iingat kaysa naman yung magiging pabaya. Kasi siyempre hindi mo rin masasabi ang yung kapalaran mo, 'di ba? Kung magiging okay o hindi. So, ayun, mas mabuti na lang yung mag-iingat talaga. Yung sa amin na time, talaga sigurong with guidance lang talaga ng Panginoon na nakalagpas kami sa ganun in good faith. Kasi talagang wala akong alam na hindi pala po pwedeng ganun. So, parang ganun ang nangyari. Wala akong kaalam-alam sa idea na yun. So, ayun, mga kasimple, kaya very thankful ako kapag naalala ko yung mga panahon na yun na nakalagpas kami sa ganong pagkakataon na naging okay, naging successful yung pagpasok namin ng Canada as a tourist visa. Moving forward, mga kasimple, na-share ko lang yung mga good side, yung mga nakakatuwang experience sa immigration during the journey. Pagdating namin dito, that was December. So pagka mga kasimple, pagka January, inayos na po nung kaibigan namin na yon, na HR nung asawa ko dun sa company nila. Mga kasimple, baka naririnig nyo sa background yung aming birdie. Kumakanta si Rich, mga kasimple. Ayan. Yan, kumakanta-kanta, nakapagpahinga na siguro, kaya nag-iingay na naman, mga kasimple. Ayun. Nakakatuwa lang, mga kasimple, no? So, ayun, through tourist visa, nag-change condition, ginawang spousal open work permit ako. By December nga kami dumating, so by January, in-apply na siya ng kaibigan namin na yun. At yung anak ko naman ay maging student, kasi nga yung asawa ko yung TFW, siya yung parang principal. Nag-intay pa kami ng mga ilang buwan. Anak ko, pinayagan na rin mag-aral. By January, nakapag-enroll na rin kaagad siya, kasi nga syempre yung asawa ko naman is nakaano naman kami. Carry niya kami nung husband ko, so kaya pinayagan na rin ng school. Naayos yung aking spousal open permit. Siguro na-release siya mga April or March. Ayun. So naging okay naman, nakapagtrabaho,
nakapag-aral pa rin yung anak ko, naging maayos. So hanggang sa dumating yung time na naubos na si permit. Ayun, yun yung pinaka-ano dun eh. Naubos na si permit. So 2 years din. Kasi nung time na yun, 2 years pa ang permit na binibigay, 2 years pa. So yun. Nung time na yun, after 2 years, syempre nagkaroon na ng problem. Nagkaroon na ng problem kasi yung asawa ko nahirapan ng mag-apply ng express entry. Naging struggle ng husband ko that time is yung CLB. Ayun, yung language test na sinasabi na kailangan mong i-comply para dun sa express entry. So hanggang sa dumating yung time na medyo nahirapan siya doon. Tagalan ng pagproseso doon hanggang sa dumating yung time na naipit na, napaso na yung status niya. Siyempre dumating na yung 2 years. So kailangan na namang dapat ma-renew. Dapat by that time, bago mapaso yung permit ng asawa ko, dapat nakapag-apply na sana kami ng express entry. Kaya lang, it so happen na nag-i-struggle nga yung asawa ko para ma-reach yung kanyang language test. Kumbaga, isang point na lang mga kasimple doon sa kanyang reading na medyo nahihirapan. Yun ang pinaka-weakness niya. Hindi niya maipasa, yun ang kulang na lang sa kanya. Alam niyo ba mga kasimple, dumating ako sa point talaga na sumulat talaga ako sa self-pip. Talagang sumulat talaga ako sa self-pip na baka pwedeng i-consider nila. Talagang yun lang yung nakikita kong way ba nung time na yun. Talagang ginather ko lahat ng mga result ng exam niya. And then, nag-compose ako ng letter, gano'n, nakiusap ako kung anong pwedeng gawin, baka pwedeng i-consider kasi 1 point na lang, gano'n, para makahabol kami dun sa pag-apply ng express entry. Kaya lang, syempre, nasa Canada tayo, kung ano yung rules, yun yung rules nila. So, in short, wala rin nangyari dun sa ginawa kong paraan. Kumbaga, tinry ko lang din naman, baka sakaling i-consider nila. Pero, ayun nga, hindi rin na-consider. Hindi na ayos yung application, hindi na. Kumbaga, na lang eh. Kumbaga, araw na lang ang binibilang, mga kasimple. Alam nyo, ilang consultant din yung nilapitan namin. Kung kani-kanino na rin kami nagtanong, humingi ng tulong, kung paano ma-extend yung aming pag-stay namin. Kasi nga, ilang days na lang. So, nandiyan naka-ready na kaming mag-apply for restoration. Kasi 'di ba kapag ka nagpaso na yung yung status mo, may 90 days ka pa para mag-restore ng status. Talagang dumating kami sa restoration, mga kasimple, kasi wala kaming magawang ibang paraan. So at least may 90 days pa kami para magawa pa namin kung ano yung pwede namin gawin para maging ulit yung status namin. Magkaroon kami ng status nga. So, ayun mga kasimple, ang nangyari, nandun yung point na nagpa-plan na ako na mag-study ng time na yun kasi yun din yung time na sinasuggest sa akin ng consultant ko na ako na lang ang mag-study at mag-switch na lang kami ng husband ko. Ako yung magiging principal. Sila ngayon yung carry ko nung anak ko. Pero nung time na yun, hindi rin yata natuloy kasi nag-ibang plano din. Kasi siyempre marami kang options, di ba? May plan A, B, C, D, and E ka na hanggang Z ka sa dulo. So marami kang plano na gawin. Hanggang sa pati yung anak ko namimiligro na, hanggang sa tinatawagan na kami ng public school. Kasi nga yung status namin kailangan ina-update din kasi yun, mga kasimple, kasi di ba nakarely nga kami sa permit ng asawa ko. So ngayon tinatawagan kami ng public school. Kumbaga pumupunta ako sa school, nakikiusap, gumagawa ako ng letter. Kumbaga nangangako ako na ganito lalabas yung permit namin, pagbigyan kami hanggang sa maging maayos. Buti na lang din mabait yung public school na sino-consider niya kami kasi syempre inaano din nila na hindi pwedeng hindi makapag-aral yung mga bata, hindi pwedeng hindi makapag-enroll. Kaya pina-priority din nila at kino-consider din nila yung situation. Basta ang importante daw kapag naging okay na yung status ng application namin, i-update namin sila, bigyan namin sila ng copy na okay na, kumbaga parang updated na yung aming status. So, yun yung nangyari. Kaya nakakapagtuloy-tuloy pa rin yung anak ko ng pag-aaral kahit na naka-restoration na kami, ganyan-ganyan. Pero hindi kami tumitigil, hindi ako tumitigil, mga kasimple ng pag-iisip din ng paraan kung ano yung pwedeng gawin na during that time, kung ano yung application. Ayan na mga kasimple.
Mga kasimple, ayan na po yung aking mahal na alaga. Ayan na si Rich. Nangungulit na naman siya. Hayaan ko lang muna si Rich dyan kung hindi naman siya manggugulo. Ayan, hindi naman nakaka-distract sa atin. So, Rich, behave lang ha. Behave lang. So, during that time ng restoration, nag-iisip din kami kung ano pa yung pwede namin i-applyan na ibang application. So, in-apply na lang ng asawa ko. Siya na lang muna yung study permit. Ayun, study permit. Ay, ang dami naming binayaran nun, mga kasimple sa application. Kasi meron kaming restoration, tapos naka-apply pa kami ng study permit. Tapos kung ano-ano pa yung in-apply sa amin na iba na para maayos yung aming mga application. Sobrang grateful din kami doon sa consultant namin na yon. Dahil po sa kanya, tsaka sa mga staff niya, naayos yung aming application. Nakatulong po ng malaki para sa amin. Kasi nung time na yun, mga kasimple, talagang dumating kami sa point na halos tumatawag na kami sa travel agency na para uuwi na kami ng Pilipinas, mga kasimple. Kasi talagang parang feeling namin hopeless na kami, na talagang hindi na maaayos yung aming hindi na maaayos yung aming status. Talagang wala na talagang pag-asa, ganun. Ganun na yung feeling namin noon, mga kasimple. Pero alam nyo kung ano yung nagpapalakas ng loob namin noon, yung consultant namin. Naalala ko lagi niyang sinasabi sa lahat ng mga client niya na medyo hopeless na huwag kayong uuwi ng Pilipinas hanggat nandito kayo sa Canada, hanggat hindi kayo pinapauwi ng Canada, hindi kayo sinusukan ng Canada, huwag kayong aalis ng Canada, ganon. Kumbaga, kung para sa Canada kayo, dito talaga kayo sa Canada. Kumbaga, maayos yung application ninyo. Huwag lang kayong susuko. So, yun yung na-remember ko sa kanya, mga kasimple na talagang hindi ko makalimutan. Kaya, very thankful ako sa kanya dahil, isa siya sa mga nagpa-strong sa amin, gano'n, nagpa-strong, at saka nagbigay sa amin ng hope na maging maayos yung application namin, mga kasimple. At saka isa pa, mga kasimple, yun yung time na inayos yung application namin. Alam nyo ba yung HNC, yung Humanitarian and Compassionate? Ang HNC, mga kasimple, yun yung pinaka-last recourse namin that time. Kasi nga wala na talaga kami. Kumbaga yung ibang ayaw din ng asawa ko mag-study. Kaya hindi rin siya natuloy na mag-study noon kahit na naka-apply kami ng study permit. Kasi syempre parang feeling niya parang hindi niya rin kayang mag-study sa Canada. So, kaya parang yun ang naisip namin noon na isa sa mga way na pwede naming applyan yung HNC, mga kasimple, yun yung Humanitarian and Compassionate. Doon kami nilagay ng aming consultant. So, nung time, kumbaga kami noon talaga, mga kasimple, parang bahala na. Kung parang gano'n na lang yung namin noon Kung ano ang swerte, kung saan tayo ilagay ng Panginoon, doon na lang tayo, gano'n. Kumbaga tanggap na rin namin yung mangyayari, mga kasimple. Although hindi kami nagpapabaya, ginagawa pa rin namin yung best namin. So, ang Diyos na lang bahala para sa amin, parang gano'n na lang kami dati, ang thinking namin. So, apply kami, inasikaso ko yung HNC namin. Yung HNC lang kasi, mga kasimple, ito yung program na para sa mga out of status na talaga. Yung parang feeling mo wala ka ng pag-asa na application dito sa Canada. Kahit out of status, pwede kang mag-apply dito sa HNC na to. Kaya nga lang, ito yung application na medyo, din mga kasimple medyo parang, medyo madugo din, medyo mahirap din. Kasi nga, syempre marami kang ipoprovide na mga proof na kailangan mo i-provide sa government na para maawa. Kasi nga, di ba, compassionate nga Ako actually, wala akong idea nga dito sa HNC na to. Yung consultant lang talaga namin ang nag-try nito. Kasi no mga time namin, actually, hindi lang kami yung talagang yung hopeless case na talaga doon dati sa status namin. Marami din pala kami. So marami kaming kasabayan na nag-apply ng Humanitarian and Compassionate. Ang dami lang i-gather mo ng mga documents dito sa HNC kasi kailangan mong i-prove sa immigration officer na ano yung pinaka-grounds mo, bakit kailangan kang i-approve, bakit kailangan maawa yung government sa'yo na para mag-stay ka ng Canada, para maging PR ka, ganon. Ano yung mga contribute mo sa Canada. So, ang dami mong i-gather bukod sa mga support letter, may mga pictures ka pa, may mga kailangan ka pang ipa-prove sa government na
na kailangan mong magstay talaga dito sa Canada, yung mga ganon, tapos best interest of the child. Mabuti na lang nung time na yun, bata pa si Bon, so syempre yun ang best interest namin, yung future niya dito sa Canada, na makapag-stay siya dito sa Canada para makapag-aral, magkaroon ng magandang future. Yun yung ginawa ko, mga kasimple na parang yung parang naging grounds ko nung time na yon. In short, mga kasimple, yun yung in-apply sa amin, yung humanitarian and compassionate grounds. Medyo matagal ang processing no, nasa 2 years. Imagine, 2 years ang waiting niya talaga. Yun yung time of processing niya, 2 years talaga. Kasi marami pa daw gagawin, marami pang pagdadaanan, kaya medyo matagal din yung decision making nung na yun, kung magiging okay ka. Kumbaga may mga stages siya. So, ayun mga kasimple, ang nangyari nung mga time na yon, mga kasimple, is naging siya, after 6 months. After 6 months talaga, mga kasimple, lumabas yung decision. Lumabas yung decision na kami po ay na-approve. Ayun. Yun yung pinaka-the best part, mga kasimple, na talagang, na-relieve kami dun sa situation namin na sobrang, sa mga sleepless nights namin, yung mga struggles namin, lahat talaga ng effort namin, mga kasimple, talagang feeling namin wala nang pag-asa, na talagang uuwi na kami ng Pilipinas kasi nga wala na kaming mapupuntahan kumbaga nandun na kami. Kumbaga hopeless na yung aming case na wala talaga. Talagang pauwi na lang talaga kami ng Pilipinas. Kaya yun, mga kasimple, yung time na receive namin yung aming application na approve. Talagang sobrang sayang-saya kami. Talagang syempre, sino ba naman ang hindi matutuwa, 'di ba? Sa kabila ng lahat ng mga struggles, ng mga pinagdaanan mo ng halos ilang taon din, 2 years din. 2 years din yung namin, yung binuno namin na kumbaga parang problemado ka, anong gagawin mo, paano gagawin mo. Alam mo yun, yung feeling na parang feeling mo siyempre gusto na ng anak mo magstay ng Canada, makapag-aral. Nakikita mo na magiging mas maayos yung future niya dito. Kumbaga pag uuwi ka na naman ng Pilipinas, mag-i-start ka na naman from scratch, ganun. Another adjustment na naman, 'di ba? Yun yung mga iniisip. Kumbaga parang sarili mo okay lang Parang sige, kaya mo na kasi siyempre may edad ka na rin naman, 'di ba? Kumbaga ikaw kaya mo pang mag-adjust Kaso yung anak, yung para sa anak mo, yung future niya na nakikita mo na nandito sa Canada dahil nakapag-start na siya ng bagong buhay niya dito, 'di ba? Nakapag-gain na siya ng maraming friends, ng iba't ibang mga friends. Kumbaga na-adapt niya na yung lahat dito sa Canada, yung weather, yung mga ganun, kumbaga ang dami ng mga nakikita mo na mas magandang life niya dito sa Canada. Pero syempre naisip na lang din namin na ang pagstay namin sa Canada na to hindi lang din naman para sa amin as a parents personally. Syempre para din sa kanya, sa anak namin. Kaya talaga kaming nagpursige na magstay dito sa Canada. Syempre para sa future na rin ng mga anak natin, 'di ba? So ayun, mga kasimple ang nangyari. So naging okay, naging matagumpay yung aming application na yon ng humanitarian and compassionate grounds. Ayun, mga kasimple. So thankful kami sa Diyos dahil hindi niya kami pinabayaan, at thankful din kami sa mga taong nagsuporta, sa mga taong nagbigay ng letters, nagbigay ng mga support letters nila, yung hindi nag-alinlangan ba na tumulong sa amin. Kaya sobrang thankful kami. Kaya sa journey namin dito sa Canada, talagang sobrang thankful kami sa lahat ng mga tao na tumulong, na naging part ng journey namin. Lalo na nung dito kami sa Canada. Very thankful kami sa kanila, sa mga tao na to na, ayun, syempre, kahit pa paano, dahil syempre ginamit sila ng Panginoong Diyos, 'di ba? Kumbaga hindi naman 'yun nangyari kung hindi rin sila ginamit ng Panginoon na maging blessing para sa amin. Kaya thankful din kami sa kanila. Hindi man kami makapag-give back dun sa mga taong gumawa sa amin noon ng kabutihan para sa amin. Diyos na lang ang bahala. Yun. Diyos na lang ang bahala na magbigay ng biyaya, ng pagpapala sa mga mabubuting tao na may mabuting kalooban. Ayan.
sa mga kaibigan, sa mga kapamilya. Ayun. Basta yun mga kasimple, doon nagsimula yung aming PR. Ayun, naging PR na kami. Yun na yung time na, ano na, ibang chapter naman yung sa life namin. Ayan mga kasimple, yung naging journey ng aming PR, permanent resident dito sa Canada. So, ayun mga kasimple, talagang mabait talaga ang Panginoong Diyos. Sa gugustuhin talaga niya, no matter what, talagang ibibigay niya at ibibigay niya. Basta wag ka lang susuko, gawin mo lang yung best mo, ayan, itiwala lang talaga sa Kanya ang lahat, ganun. Although mahirap, may pagdadaanan ka talaga, pero ganun talaga mga kasimple, kasama yun talaga sa journey. Yung may proseso ka talagang pagdadaanan. Hindi siya madali. Pero kapag ka napagtagumpayan mo naman, talagang sobrang saya, kumbaga sobrang grateful, lahat na ng emotions na mararamdaman mo sa sobrang saya, sa sobrang pagpapasalamat talaga mga kasimple. Kaya hindi rin talagang madali na maging hindi rin talaga madali na mag-Canada. Kung magtatrabaho ka rin lang as a temporary foreign worker, okay lang Kasi kung yun lang ang goal mo, pero kung ang goal mo talaga is magstay ka permanent hanggang sa maging citizen ka, talagang may pagdadaanan ka talaga mga kasimple. Ayun. So, ayun, kailangan lang natin na maging maayos, maging maging natatag, ganun. Basta lagi lang tayo magpipray na maging matagumpay tayo sa buhay, sa lahat ng larangan. Kahit hindi naman sa Canada, kahit sa ibang bansa, 'di ba? So iba-iba tayo ng swerte, iba-iba tayo ng buhay na pinagdadaanan, iba-ibang proseso, iba-ibang mga challenges, yung mga dinadaanan natin. So ayun, basta magpakatatag lang talaga tayo kung ano yung goal natin, kumbaga ipaglaban natin, kung ano yung pangarap natin, ipaglaban natin. Kasi at the end of the day, kung hindi naman talaga ipagkakalob ng Panginoon, hindi niya talaga ipagkakalob yun sa atin. Pero hindi natin yung malalaman, hindi natin yun maintindihan kapag hindi natin ginawa. Pag hindi tayo kumilos, hindi natin ginawa yung part natin. So, ganun lang mga kasimple ang life talaga natin. Diba? Ganun talaga, reality talk lang talaga. So, ayun mga kasimple, basta yung mga nandyan na gustong mag-try, yung mga nawawala na ng pag-asa, yung mga out of status na gusto pa rin mag-apply, na magbakasakali, pwede nyo pong itry yung humanitarian and compassionate grounds. Ayun. Yan po yung tumulong sa amin para ma-approve kami dito sa Canada. Yan po yung naging daan na maging maayos ang aming kalagayan dito sa Canada. Ayan. Thank you sa Canada. Ayan po. Thank you sa pathway na yan na binigay sa amin para kami ay maging permanent resident po dito sa Canada. Kung may question kayo mga kasimple, magtanong lang po kayo dyan sa comment section. Sasagutin ko po kayo mga kasimple. At saka yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, ayan, please subscribe po. Please hit the bell button para lagi kayong updated sa ating mga latest na uploads. Ayan, wala pong imposible sa kanya. Basta laban lang po tayo mga kasimple. Kung ano po yung goal natin, yung pangarap natin sa buhay, tuloy-tuloy lang. Laban lang mga kasimple. Kaya natin yan. So, ayun mga kasimple, just be safe always. And take care. God bless everyone. Thank you so much for watching my channel. Thank you. Simple Nancy. Simpleng buhay sa Canada. Bye everyone.